Ito pa isa, kumpanya ni Joseph C. nagmimina umano kahit walang environmental compliance agenda. Ito po yung kaso nito, yung Mala Alex Goo, isang Chinese. Pero mayroon siyang mga dokumento na siya ay isang Filipino, Filipino citizen. Malamang ito, nagkaroon ito ng yung tinatawag na late registration na napag-alaman nila na ito pala ay isang miyembro ng Communist Party of China. Yan niyo po. Panoorin po natin. Bukod sa posibleng banta sa seguridad, banta rin umano sa kalikasan ng inarestong mining tycoon na si Joseph Banta talaga sa seguridad natin yan kasi komunista yung mga demonyong yan eh. C. Dinadala raw ng kanyang kumpanya ang raw nickel ng bansa sa China. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May banta sa ganda ng Palawan. Ang nasa likod, kumpanya ng isang hinihinalang Peking Pinoy. Nagpapatuloy sa Brooks Point ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation kahit cancelled na ang environmental compliance certificate nito. Yan ang kumpanya ni bilyonaryo Joseph C. na nasa likod umano ng pagputol ng mga puno, polusyon sa tubig at pagbaha sa mga komunidad doon ayon kay Senator Risa Ontiveros. Sa ulat ng Amnesty International, binabayaran daw ang mga lokal para patahimikin ang mga tumututol sa minahan na yon. Sabi ni Ontiveros, dapat mainit na ang mata ng Department of Environment and Natural Resources tungkol dito, lalo na't wala rin daw mayor's permit ang korporasyon. Tatanungin ng senadora ang Securities and Exchange Commission kung maaaring mawala ang shares ni C sa kanyang kumpanya, lalo na kung mapatunayan ang fraud o panloloko. Maging sa Surigao del Norte, ang Platinum Group Metals Corporation ni C iniimbestigahan din dahil sa iniulat na pollution at delikadong pamamaraan ng pagmimina nito. Unsafe mining practices, yan ang lumalabas na tatak Joseph C. At habang nasasalanta ang local communities, direktang inaangkat ng mga kumpanya ni C ang raw nickel papuntang China para sa kanyang sariling smelting plant sa Guangdong. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors to strip our land of wealth. Mala Alice Guo 2.0 ang turing kay C ngayon na nahuli sa NAIA Terminal 3 nitong August 21 dahil sa alleged falsification of Filipino citizenship. Mismong ang Bureau of Immigration ang nagsabing ang fingerprints sa passport niya ay tumutugma sa isang Chinese na. Biro mo? May mga kasabot ito rito kaya nakakakuha ng mga ganyang dokumento no? Maraming talagang mga corrupt dito. Butik talaga. National na nakapasok sa bansa sa ilalim ng Alien Social Integration Act of 1995. Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan, hindi haka-haka, hindi madadaya ng AI. Katunayan, honorary chairman siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, isang grupong may malalim na kaugnayan sa Communist Party of China at One Belt, One Road Initiative ng Beijing. Tukoy pa ng ilang reports ng Chinese media ang pinanggalingan ni C sa Fujian Province, kung saan may milyones na charitable foundation doon ang businessman. Kaya lang, nakapasok si C noong 2018 sa Philippine Coast Guard Auxiliary, dahilan para maalarma ang ahensya at aralin kung na-compromise ang national security. What does he know now about our Coast Guard operations, our waters, our ports, our maritime vulnerabilities? Sabi ng ilang nasa mining industry, pwedeng magdulot ng takot sa investors ang naging pag-aresto kay C. Pero para kay Ontiveros, hindi pwedeng talunin ng batas. Nasa custody ngayon ng Bureau of Immigration ang negosyante habang tumatakbo ang kanyang deportation case.
Kung may local case laban kay C, kailangan niya munang harapin ito bago ang deportation. Para kay Ontiveros, maganda rin kung haharap siya sa isang investigasyon dito sa Senado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kinwestiyon ni Okay. Ano pong masasabi niyo diyan sa ano po ang inyong opinyon?